Tuwing sumasapit ang Huwebes Santo, bukod sa panalangin at pagninilay, buhay na buhay din ang iba't ibang pamahiin na matagal nang pinaniniwalaan ng maraming Pilipino. Sinasabi ng matatanda, bawal daw maligo sa hapon dahil maaaring pasukin ng masamang espiritu ang katawan. May nagsasabi rin na huwag mag-ingay o tumawa ng malakas dahil panahon ito ng matinding pagluluksa. Ang iba naman ay naniniwalang masama raw maglakbay sa araw na ito dahil mas mataas ang posibilidad ng aksidente. Pero ang tanong, totoo nga ba ang mga ito o bahagi lamang ng nakasanayang kultura na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod? May paniniwala rin na kapag nasugatan ka sa Huwebes Santo o Biyernes Santo, mahihirapan itong maghilom. Kaya marami ang umiiwas sa paggamit ng matutulis na bagay o paggawa ng mabibigat na gawain. May ilan din hindi nagpapagupit o nagpuputol ng kuko dahil baka raw magdala ito ng malas. Kahit ang simpleng pagligo sa gabi ay pinangangambahan ng ilan dahil umano sa paniniwalang malaya raw ang mga nilalang na hindi nakikita. Para sa iba, ang mga pamahiing ito ay nagsisilbing babala, ngunit para sa iba naman, isa lamang itong pananakot na walang malinaw na basehan. May mga kwento pa na kapag hindi mo sinunod ang mga pamahiin, may kapalit itong kapahamakan. Halimbawa, ang pagkain ng karne ay sinasabing magdadala ng malas, o ang paggawa ng maiingay na gawain ay parang kawalan ng respeto sa banal na okasyon. Dahil dito, maraming Pilipino ang sumusunod hindi dahil sa paniniwala, kundi dahil sa takot na baka may mangyaring hindi maganda. Unti-unti, nagiging bahagi na ito ng nakasanayang gawain tuwing Huwebes Santo, kahit hindi na malinaw kung saan talaga ito nagmula. Ngunit kung susuriin ng mabuti, karamihan sa mga pamahiing ito ay walang matibay na batayan sa relihiyon. Hindi ito itinuturo ng simbahan, at mas pinahahalagahan ang tunay na diwa ng Huwebes Santo, ang pag-alala sa huling hapunan, ang pagpapakumbaba ni Jesus nang hugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad, at ang kanyang utos na magmahalan ang bawat isa. Ang mga pamahiin ay maaaring nagmula sa takot, kakulangan sa kaalaman, o simpleng paraan noon upang kontrolin ang kilos ng mga tao sa panahon ng Semana Santa. Hindi masamang igalang ang tradisyon, lalo na kung ito ay bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ngunit mahalaga ring matutong magtanong at umunawa. Sa halip na matakot sa mga pamahiin, mas makabubuting ituon ang ating oras sa mga bagay na tunay na may kabuluhan, panalangin, katahimikan, at paggawa ng mabuti sa kapwa. Sa huli, ang Huwebes Santo ay hindi tungkol sa mga bawal o sa takot sa hindi nakikita, kundi tungkol sa mas malalim na koneksyon sa pananampalataya at sa tunay na mensahe ng pagmamahal at sakripisyo.